Pagka ito tinanggal mo yung battery, tapos namamatay yung makina, ibig sabihin noon ay sira po yung anyong alternator, no? Yung charging system ninyo. So yung lahat ng connection na check ko na rin, pati na yung ignition input niya ay okay naman po, at pati yung power sensing niya. Kaya hindi ako nagdalawang isip, pinull out ko talaga yung kanyang alternator. Makikita nyo rin sa voltmeter, kung merong naka-installed na voltmeter ang inyong excavator o yung sasakyan ninyo, makikitang 9 volts na lamang ang natitira, kaya siya hindi na makapag-restart. Makikita rin po sa ating voltmeter na meron pong normal indicator. Ngayon, pinull out natin yung alternator. Ito na po yung ating alternator kasi nga may sira. Titingnan natin yung looban kung nasunog ba yung winding. Ito po yung kabitan ng ating charging line. At yung tatlong wire, dito po naka-plug in yung ating tatlong wire ng ating ignition at battery and pati yung ating indicator lamp. Titingnan din natin yung kanyang mga electronic parts, yung IC regulator. Tatanggalin po natin yung cover muna sa kanyang puwitan. Pero itong alternator na to ay hindi po ito original na nakakabit doon sa ating makina doon. Hindi ko lang alam kung saan galing ito na sasakyan, pero ito ay nabili kasing surplus na. Sa tingin ko galing ito sa makinang di gasolina kasi wala siyang vacuum pump para sa ating preno ng ating diesel engine. Dito sa likuran, usually naka-install yung kanyang vacuum pump para sa ating preno. Dating pang generator set po yung ating makina, kaya siguro wala na siyang vacuum pump dito sa likuran. Kaya pwede siyang malagyan ng mga ibang klaseng alternator. Ito na po yung loob ng ating alternator. Ito yung IC na regulator. Nakakabit direkta mismo doon sa kanya carbon brush. Nakamonitor kaagad siya doon sa carbon. Ito yung heatsink ng ating electronic sa loob nito. At ito yung mga rectifier diode. Tatanggalin na natin yung IC regulator. Titingnan natin sa looban kung merong sunog yung ating winding. Kailangan tanggalin muna natin itong IC regulator. Voltage regulator po yan. Ayan na. Nakakabit mismo po yung ating carbon brush. Pinaghiwalay ko muna yung ating carbon brush doon sa ating IC voltage regulator. Ito na po yung kabuuan ng ating IC. Ibig sabihin integrated circuit voltage regulator po ito. May capacitor pala dito sa kanyang likuran. Kung hindi naman kayo makahanap nitong piyesa na to, mas makabubuti pong bumili na lamang po ng New Era voltage regulator po. Yung karaniwang ginagamit nating regulator dito sa ating lokal na pamilihan. New Era, yun ang malimit ko kasi nakikita sa mga tindahan. So, mas mura pa. Titingnan muna natin itong resistance ng ating field winding. Okay naman po. Hindi naman nasunog. Ngayon, tatanggalin na natin po itong rectifier ng ating alternator. 4 po kasi na tornilyo yan. Yung 3 po, yun po yung line 1 at line 2, line 3. At yung pang-4 po ay yung common po ng kanyang stator winding. Titingnan na rin po natin yung ating winding kung may sunog. Ngayon, kung wala namang sunog, ibig sabihin, confirm po na IC voltage regulator po yung sira. Kaya ang gagawin natin diyan ay i-convert natin ito ng voltage regulator na gamit ang New Era regulator. Ginagawa natin itong mag-convert gawa ng wala na po tayong ibang option. Kaysa naman bibili tayo ng bagong alternator na napakamahal kung mapapakinabangan pa naman yung ating mga winding sa loob. So, pinaka-the best solution po ay papalitan na lang po natin ng regulator na New Era. Ito na po yung kabuuan ng ating rectifier. Wala naman itong sira. Tatanggalin na rin po natin itong cover dito para naman sa ganun ay ma-check natin yung connection. Hanapin din natin yung common ng ating stator para gawin nating neutral connection.
Naka-Y connection po kasi yung ano natin dyan, stator winding. Kasi yung tatlong ano po dyan, output ay para sa line 1, line 2, line 3. Natawag na 3-phase. Kaya mula dito sa 3-phase na winding at dadaan siya ng rectifier para gawing direct current. Ang lumalabas po kasi dyan sa ating 3-phase winding na stator ay alternating current. Kaya tayo meron pong rectifier na siya namang magko-convert ito sa direct current para applicable po doon sa ating mga load, doon sa ating sasakyan o excavator. At doon naman sa battery ay magiging applicable din po siya sa pag-recharge. Nasa mga 13 volts po yung output ng ating rectifier upang i-recharge yung ating 12 volts battery. Kailangan kasi mas lamang yung voltahe ng ating charger kaysa doon sa ating nire-recharge na battery. Ito na po yung winding, okay naman, puro alikabok lang nakita natin ano. At ito na yung mga linya ng ating winding. Hanapin nyo lang maraming connection. Yun po yung ating common, yung madaming connection na nakakapit sa isang terminal. Yung iba, dalawahan lang. Ibig sabihin, tigda dalawang winding pala sa bawat linya ng ating phase, no? Phase 1, phase 2, phase 3. Ang ating rotor at ang ating common. Ito po yung ating slip ring para sa carbon brush para yung kuryente ay tumulay dito at papuntang field winding na mag-i-induce ng voltahe dito sa ating stator. Dito natin ikakabit yung ating neutral connection. Wala naman tayong nahanap na sunog. Alam na natin kung saan banda yung ating common. No? Doon kasi natin ikakabit yung ating neutral connection. Ngayon, babalik na natin yung cover pang itaas. Ngayon, alam na natin kung saan banda yung ating neutral. Doon tayo magkakabit ng wire. Babalik na rin natin yung mga tornilyo. Nuts pala, ano? Apat lang ito na nuts sa tagiliran. Nasa palibot ng apat. Dapat pantay yung paghigpit natin dito sa mga nuts na ito. Itong apat na nuts. Isa-isahin na nating higpitan. Dapat magkabilaan yung ating paghigpit ng nuts para pantay yung pagbaba ng ating takip ng ating alternator, yung kaha. Saka naman natin higpitan yung dalawang magkatapat, dalawang magkatapat na nuts. Okay. Yan, pwede na nating ilagay yung ating mga insulation ng bawat linya ng ating 3-phase output. Pati na rin yung common, kailangan hindi po siya nakadikit sa ating kaha ng ating alternator. Dapat may mga rubber insulation. Saka ilalagay na rin natin itong ating rectifier na magko-convert sa DC. Isa po ito yung ori na 3-phase rectifier na mga diode lang po yan. Ito po yung gagawin natin. Wala tayong gagamiting I-terminal. Mainam po kasi itong ganito para sukat na sukat yung laki ng butas ng tornilyo doon sa ating wire. Ginagawa natin ito para hindi masyadong naka-protrude yung ating connection doon sa ating neutral connection. At pinupulupot lang po natin ito doon sa ating tornilyo bago naman natin ito hihinangin. Pagkagagamit kasi po tayo ng I-terminal, sa malamang didikit po yung ating neutral connection doon sa kaha ng ating alternator na magiging sanhi ng malfunctioning ng ating alternator. Ngayon, ilalagay na natin na higpitan lang natin yung pagkakatornilyo doon sa kanyang common. Ito po yung neutral, ang nilalagay natin na wire.
Saka naman soldahan natin yung pinaglinkisan ng ating splicing. Dapat mahigpit masyado para hindi siya mag-iinit. Lalagay na rin natin yung mga tornilyo ng ating 3-phase output. Tatlong tornilyo po papunta doon sa ating 3-phase rectifier. Ito na po yung problema. Dito ako nagkaroon ng problema sa ating carbon brush kasi nga nakalagay siya ng pang circuit A. Samantalang gagamitin natin kasi na regulator ay pang circuit B na application. So meron dito tayo nagka-problema ng konti. O kailangan diyan ay ito, plastic insulation para hindi siya dumikit diyan ng direktahan doon sa parte ng ating rectifier kung saan lumalabas yung charging line natin doon sa pang-charge natin doon sa ating battery. O kailangan ko-convert natin itong connection nito sa pamamagitan ng plastic insulation para maging circuit B ang kanyang configuration ng connection. Familiar po kayo nito, clip lang po ito ng ating wire sa mga appliances. Nahirapan din po ako maghanap ng mga insulation nito gawa ng wala pong available sa ating electronic store. Malilit lang po kasi yung kanilang mga plastic insulation para sa tornilyo at ito naman ay galing naman po sa clip ng ating wire. Inabot po ako ng isang araw kakahanap nito. Ayan. Ganyan lang po dapat para hindi siya dumikit doon sa ating charging line na ito kasi yung kukontrolin natin ng ating regulator na mag-on and off na hindi siya magkaroon ng charging. Ito namang IC regulator ay atin na itong tuluyang bubuksan at nang sa ganon tanggalin natin yung mga electronic parts sa loob. Papalitan natin ng wire connection. Meron po siyang, naglalaman po siya ng electronics component pati mga silicone gel po yung nakikita nyo pang-absorb ng mga init mula doon sa electronic component para itapon nila doon sa kanilang heatsink na aluminum. Tatanggalin na po natin yung natitirang silicone gel. Mainam po kasi yan pang-absorb ng init doon sa mga electronic parts. Kaya nilagyan nila ito ng silicone gel. Non-conductive material po ito. Kuwan lang, init lang po ang ina-absorb niyan, hindi kuryente. Ang kinakandak niyan ay init lang para maitapon doon. Ito na po yung connection natin ng ating carbon brush patungong slip ring para sa ating field winding. Ginagamitan ko ng tester upang matukoy natin yung tamang connection ng ating wire. Baka kasi magkamali tayo ng connection. So, nilalagyan ko na po ng tingga para dito natin isolda yung ating dalawang wire. Lagyan ko muna siya ng tingga para nang sa ganun ay madali pong dumikit yung ating wire. Pati na rin yung wire ay lalagyan na rin natin din ng tingga at ididikit dito. Ito yung gagawin nating positive line para sa kontrolin siya bilang isang circuit B. Positive po ang papasok dyan. At kung naging full charge na po yung battery, nagiging negative po yung ating kulay pula na wire para kontrolin yung ating magnetism doon sa ating field winding. Lumilipat lang po talaga ng connection yan mula sa positive at nagiging negative connection yan. Ang isa ang gagawin nating grounding, itong puti. Magbubutas lamang po tayo dito sa likuran ng ating IC regulator. Dating IC regulator pala, kaha naman lamang ito diyan ilulusot natin yung wire para papuntang new era regulator.
Lagyan natin ng buhol yung wire para naman sa ganun, pag nahila doon sa labas ng ating alternator yung wire ay hindi siya mabubunot. Dapat yung dalawang wire. No. So, pakatandaan lamang po yung ating wire na kulay pula na may yellow ay siyang gagamitin nating field winding. No? Yun ang ikakabit natin doon sa ating new era regulator. At ang puti naman ang ating ground. Ito na po yung ating tornilyo na may insulation. Lagay muna natin itong carbon brush dito sa kinalalagyan dito sa ating dating IC regulator at saka naman natin ikakabit doon sa kanyang slip ring. Kailangang itornilyo muna natin itong ating carbon brush dito sa ating dating regulator para maisaayos natin yung pagkakalagay nito. Gamitan lang natin ito na kahit na flat screwdriver para maipasok natin doon sa kanyang slip ring yung mga carbon brush. Naka-arrange na po siya. Saka natin tutunolihin nang hindi na siya gumalaw. Sa ibang kasi alternator, yung ating carbon brush ay hindi po naka-rectang connected doon sa ating charging line. Ito lamang po sa alternator na to nahirapan ako kasi nga nakakabit kaagad siya doon sa positive line. Kaya naman naglagay ako ng insulation na plastic. Pwede nga siya, sa totoo lang, pwede naman baliktaran yan pag natin. Kaya lang nangyari kasi nakakapit na kaagad siya sa charging line. Kaya nilagyan ko siya ng plastic insulation. Ito na po yung heatsink pero sa ngayon binalik ko lang yung heatsink kasi para lang ma-fix natin yung ating dating IC regulator. Ginawa lang natin ang connection ng wire sa loob. Ito yung takip ng natin shafting at yung slip ring. Babalik na rin natin yung cover ng ating pangibabaw, pangitaas or yung cover ng likod. Lagay na rin natin yung mga tornilyo, higpitan na rin natin. Balik na rin natin yung insulator ng ating charging line. Dito yung connection ng ating battery. Diretso po ito sa battery. Higpitan lang natin itong nuts. Hindi masyadong mahigpit. Baka mabasag din po yung ating plastic insulation. Kukontra lang po ito doon sa isang nut na ilalagay natin. Ito yung maghihigpit ng todo doon sa ating wire. Okay, tapos na tayo. Pitan na natin yung nuts ng ating cover. Matapos nating mahigpitan na yung mga nuts, ito na po yung grounding at ang ating neutral, ating field connection. Tingnan natin yung bearing. Okay naman. Okay na, ready na po tayo. At dito naman sa ating bagong bili na regulator na New Era, tiningnan ko dito, tinaktak ko pa, wala namang laman na manual o guide man lang Ito yung ating ipapalit sa IC type na regulator Isang New Era regulator po. Ayan, malimit nyo makikita yan doon sa mga tindahan. Kahit dito sa palibot ng kanyang kaha, wala kang makitang guide. Pero naman dito sa ating likuran ng ating, ilalim pala, o bottom ba yan, may makikita kang mga connection. Dapat nilagyan ito ng marka dito sa ilalim, kahit man lang mga alphabet, para ma-identify natin sana yung connection kaagad. Ito yung ating socket. At yan po ay lalagyan po natin ng guide para sa inyo. Itong dalawang to ay pwede mo namang pagkabitin itong dalawa para papuntang ignition. Ayan po yung ating ground. Ground yun. Ito yung ating lamp, yung may dilaw na kulay. At ito naman yung ating linya ng ating field connection. Kulay white at may stripe na green. At saka ito namang isang to, itong may asol ay papuntang neutral. Nakita nyo na po, yung may white at stripe na pula. Ayan po yung papuntang ignition switch. Ito yung dummy resistor po.
Sa tuwing napupuno na yung battery, ito ay magiging dummy load at ang wire na patungong field ay magiging negative para ma-disable ang kanyang pag-charging ng battery. Ito naman yung socket natin ay hindi kasi magkasintulad ng kulay ng wire. Basta na lang isasalpak natin dito. Basta alam na natin yung connection doon sa regulator. Tayo na yung magko-connecta doon sa ating alternator. Binuksan ko po yung regulator. Ito lang po, may dalawang relay. Yung isa, nakasiris po yan sa neutral ng ating stator. Ang isa mag-on and off ng field winding doon sa kanyang rotor. Sa tuwing naka-off itong ating field ay nakakonekta ito sa ground. Yan ay ipapaliwanag ko rin po yan sa diagram dito sa kahuli-hulihan natin sa ating video. Kung sino man yung may interest na matuto ng husto. Yung una po nating diyan, makikita yung B. Yung B na yan po yun na ikakabit na natin sa battery. Yan ang connection para sa battery. At yung may dilaw na yan, L. Yan po yung indicator ng ating charging lamp. At yung may asul na yan na wire, yan po yung ating neutral. Yung F, yan po yung papuntang field. Yung I ay papunta naman yan sa ignition. At yung E ay papuntang negative or ground. Ngayon, ilalagay na natin yung alternator dito sa makina. Meron na kung tatlong wire na nilagay dito sa alternator na mahaba. Hindi ko na pinutol, mahaba na diretso po doon sa ating regulator para walang maraming putol, Isang lang, socket diretso para walang madaming splice. Ilagay na natin yung belt. Higpitan natin itong tensioner dito sa bandang itaas ng ating alternator para humigpit po yung kapit ng belt sa kanyang pulley. Kailangan mahigpit yung pagkakapit ng ating belt doon sa ating pulley ng ating alternator para epektibong produce po siya ng pang-charging doon sa ating battery. Meron din po yan kasi tornilyo sa ilalim. Kailangan mahigpitan po natin ng maayos sa ilalim para hindi siya uuga-uga. Yung dalawa na yan, yung ignition na linya saka yung battery, pinagsama lang po natin. Isang na lang, linya yan papuntang ignition. Doon natin yan ikakabit sa may accessories. Itong earth ground naman, dapat kailangan ikabit natin doon sa ground ng ating alternator para kabilang na sa doon sa naka-ground sa ating chassis. Kahit na hindi mo nalinisan na maigi yung pinaglagyan niya, basta masiguro mo lang yung connection ng ground na papuntang alternator. Dalawa lang yung kinabit natin dito na wire, Yung kasi, yung field lang saka yung battery or ignition. Dalawa. Then, siyempre, yung yung lamp, papunta na po yan doon sa ating charging indicator. Ito nga kinakabit natin ngayon ay papuntang neutral, kulay asul. Ito na yung tinuturo ko yung wire na yon. Yan yung ikakabit natin doon sa ating kulay asul na wire doon sa ating alternator na inilagay. Yun yung neutral. Hanapin lang natin dito yung karugtong ng ating wire. Ito na yung ating neutral. Sa lakuyang kinakabit ko. Ito yung ating field. Ayan. Ito yung field. Yung tinuturo ko. Hanapin lang natin dito sa dulo yung wire. Ito yun. Kakabit na natin sa kulay pula na mula doon sa ating alternator. At ito naman yung sa charging indicator ang naiwan na lang, Charging indicator saka yung sa battery, or papuntang ignition. Yun yung natitirang ikakabit natin doon sa dating connection ng ating alternator na papuntang ignition at saka sa charging indicator. Dadalawa na lang po natitira. Lagyan muna natin ng mga electrical tape yung mga pinagdugtungan natin ng ating mga wire. Dalawa na lang po natitira, yung papuntang ignition, tatlo pala, papuntang ignition at yung papuntang battery. Pinag-isa po natin yon. At yung charging lamp indicator. Okay. Ito na yung natitira natin. Yung dalawa pinagsama natin. Pinutol na natin yung socket at babalutan na natin ng buong-buo yung buong kahabaan ng ating tatlong wire. Dapat balot na balot yan ng electrical tape.
Ito, iaakyat ko na yung ating regulator doon sa kabilang side ng ating makina. Okay, kakabit na natin yung galing sa ignition linya at yung charging indicator lamp papuntang panel control. Ito na po yung dalawang connection sinasabi ko. Kasalukuyang binabalatan ko po at ini-splice. Dito sa pagkakabit ko na to, medyo hindi ako comfortable doon sa pagkakatayo ko kasi masyadong napakalayo po nung connection. Andun kasi sa kabila yung connection natin at doon po i-install yung ating regulator sa kabila ng ating machine. Yan, kakabit na po natin. Ito, tornilyo na natin doon sa kanyang kaha ng makina. Kahit na hindi siya ground doon sa makina yung ating regulator, basta masiguro lamang yung ating grounding ng ating regulator, nakakabit po doon sa ating alternator. Yan po yung kahalagahan dyan. Pero mas mainam kung kabit mo ng maayos yung ground doon sa ating chassis. No, mas mainam po yung ganoon. Ngayon, natapos na tayo magkabit, pwede na nating ikabit yung ating charging line papuntang battery. Higpitan na natin. Ang problema po ngayon ay lobat po yung ating battery. Kaya kailangan po namin magtungo doon sa isang tindahan na may kargahan po ng ating battery. Ito, pinakargahan muna namin ang battery, pinakargahan muna natin doon sa malapit na may nagkakarga ng battery. Ngayon, natapos ang mag-charging, kinabit na po namin dito sa ating excavator at susubukan na natin paandarin. Ito yung ating negative. Higpitan lang natin ng maigi nang di matunaw yung ating battery pole. Kakabit na rin natin yung ating positive side ng ating battery cable. Okay. Sanaran akong voltahe. Naana siya sa mga 13 volts. 13. Garon. Lupain. Ayan, gumagana na po yung ating charging system. Hindi na po namamatay yung ating makina. Pwede na tayong magsimula ng pagtrabaho, patuloy sa pagdidevelop ng ating area dito sa ating lupain. Malakas po yung kanyang hatak ng makina, pati sa pagtutulak ng dozer natin. Malakas na po yung kanyang pagtutulak ng lupa. Kung baga sa Bicol po ay bungkaras na kita, arangkada na po. Ito na ngayon ang nasa loob ng ating regulator. Ngayon, kaya ko binuksan itong ating regulator. Ginawan ko kasi ito ng diagram para maging gabay ninyo po sa inyong installation ng ganitong mga item. Para na rin po na mapadali ang inyong paggawa ng conversion sa ating alternator. Meron pong double throw, single pole double throw na relay. Dalawa po silang single pole double throw. Magkabilaan po yung ating relay.
Ngayon, simulan na natin gumawa ng diagram. Ito po yung internal diagram ng ating New Era voltage regulator. AVR DAS551 12 volts DC siya. No? Dalawa po yung linya na una natin gagawin dyan na pagkonektahin. Una yung ignition, yung white red na wire. Lalagyan natin ng fuse na nakaseries lang po yan sa ating ignition switch na nakakonekta naman doon sa ating battery. Sumunod ay itong battery. Papakita ko muna kung saan papunta yung ating connection dito. Ayan, pinagsama lang po natin yung linya ng ating ignition saka yung battery. Sumunod po yung ating earth o yung tinatawag nating ground, yung wire na mayroong white siya tapos may stripe na black. Simple lang po yan, nakakabit lang yan dyan sa may negative side ng ating battery. Susunod naman natin dito ay ang yellow white. Yan po yung charging indicator natin. Magtatalaga ng charging indicator. Yung other side po ng ating charging indicator, bombilya ba yan o LED, direktang nakakabit lang po yan doon sa ating fuse ng ating charging. Kakabit lang natin doon sa kanyang yung isang linya doon sa negative side ng ating charging indicator. Sumunod naman ay ito namang voltmeter. Nilagyan natin kasi ng voltmeter. Doon din natin ikakabit kung saan fuse na nakalagay. At yung negative ay direkta natin ikinabit doon sa negative side po ng ating battery. Sumunod po ay ang field. Ito yung white-green na kulay na ginamit ng ating New Era. Paliitin lang po natin yung ating diagram ng konti para maipagkasya natin yung diagram din ng ating alternator kung paano natin ito i-connecta doon sa alternator. Dito, dalawang diagram lang po yung ginawa natin. Isa sa alternator at isa naman sa voltage regulator para lang mapagkasya natin dito sa screen. Ito yung ating alternator. Yung ating field ay nakakonekta po doon sa carbon brush. Ito po yung carbon brush, simbolo ng ating carbon brush. At ang slip ring, ito na yung ating representasyon ng ating field winding. Ganyan lang po, nakapulupot yung mga magnetic wire sa isang metal. Yan ang ibig sabihin po niyan ay ating field winding. At siyempre yung ating negative side ng ating field winding, direkta pong nakakabit yan sa ating negative side ng battery. Pwede rin sa kaha ng ating alternator nakakabit o doon sa regulator. Meron din po yung connection sa regulator. At ganun din naman sa kaha ng ating alternator, yan ay automatikong nakakonekta po sa ating negative side ng ating battery. Kasi nasa kaha lang po yung kanyang connection. Kaya pagka kinabit mo yun doon sa makina, automatikong doon siya sa negative side ng battery nakakabit. Ito naman yung ating stator winding na may tigalawang winding. Kaya kung mapapansin nyo doon sa ating video, meron po silang tigalawang magnetic wire na connected po sa isang terminal. At doon naman sa common ay naging 6 po yung kanilang connection. Ito yung tamang posisyon ng ating neutral connection sa ating stator winding. Dito natin yan ikakabit sa neutral na galing po sa ating regulator. Ito na po yung ating connection ng ating 3-phase na rectifier na nakakabit naman doon sa ating 3-phase na winding ng ating stator. At ito namang charging output ay i-connecta natin diretso doon sa ating positive side ng ating battery. Sa ganitong paraan, makakargahan po yung ating battery na 12 volt DC. Ang output niyan ay nasa 13 volt. Kailangan kasi sa alternator ay mas mataas siya doon kaysa sa battery para sa kanyang mabilis na pag-charging. Yan po yung ating kabuuhan ng ating charging system sa lahat ng sasakyan, yung wala pong computer box. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Pagpalain po tayo ng ating may kapal na makapangyarihan sa lahat. Hanggang sa muli, Diyos mabalos.